So mga ka-vibes, for today's video ay meron tayong masarap na recipe na gagawin. So ito yung delicacies ng mga taga Bukidnon or ng mga taga Cebu. Yung binaki or suman mais. So ito na yung ating gagawin mga ka-vibes. Meron tayong 3 pirasong sweet corn. At ito ay babalatan natin syempre. Babalatan natin, tapos yung balat ng sweet corn natin ay huwag nating itapon kasi ito yung gagamitin nating pambalot sa ating gagawing sumang mais. So, 3 piraso lang yung ginamit natin. So, first time kong gumawa ng suman mais mga kabay. So, itry natin kung magustuhan nyo or masarapan kayo or magustuhan ko rin, charot lang. So, ayan mga ka-vibes, binabalatan pa rin natin yung ating mais na sweet corn. Yung ginamit natin na mais na sweet corn ay yung hindi masyadong matanda na. Charot lang po. Bata pa siya mga ka-vibes. Kitang-kita nyo naman, batang-bata pa siya. Charot lang. Talagang ano yan mga ka-vibes. Bata pa yung mais na yan, yung sweet corn na yan. Tamang-tama lang siya. Nagdadalaga pa. Charot lang. So, What? ayan, binabalatan pa rin natin. So, ubusin lang natin. Tapusin nating balatan yan. Yung 3 piraso. Para tayo ay makapagluto na ng sumang mais. So, ayan, nabalatan na lahat mga ka-vibes. Umilis, diba? O, ayan na yung 3 magkapatid. Charot lang. So, ayan, yung gagawin natin dyan ay tanggalin natin yung mga buhok-buhok niya para malinis sila. Para kumalbo na. Charot lang. So, ayan mga ka-vibes, yung balat ng mais natin ay huwag nating itapon yan kasi gagamitin natin yan. Yan yung ating gagamitin sa suman mais. Diyan natin ibabalot yung ating sumang mais. So, ayan, gugupitin lang natin para pantay yung kanyang balat. So, magamit pa yan. Yung ganyan kalaki lang. Malapad pa rin yan. So, makabalot pa rin yan mga ka-vibes ng mais na i-mixture natin mamaya. So, magagamit pa rin yan mga ka-vibes. So, marami tayong balat ng mais na nakuha. So, marami tayong magagawa niyan. Kung saan naabot yung ating mixture mamaya. So, ayan, hugasan natin yung 3 pirasong mais. Tanggalin natin yung mga buhok-buhok nila. Mabalahibo kasi sila charot lang. Mabuhok yung magkapatid na 3. So, ayan, linisan lang natin ng mabuti para mamaya pag kinaskas natin yan ay malinis sila. So, 2 beses natin hugasan hanggang matanggal yung mga buhok-buhok nila mga ka-vibes. Kasi bagong gupit sila, charot lang. What? So, ayan. So, tapos na natin silang hugasan. So, hugasan din natin syempre yung balat ng mais para malinis. Pagkatapos natin yan hugasan ay patuluin natin yan mga ka-vibes. So, kukuha tayo ng isang lagayan. Doon natin ipatuluin mga ka-vibes. Doon natin patuluin para tumuyo at mawala yung mga tubig-tubig na sa balat. Charot lang. So, ayan na yung ating lagayan. So, patuluin lang natin dyan. Tapos, iset aside muna natin para tapos na tayo. So, ayan, tapos na siya. So, patuluin lang yan. So, kumuha tayo ng mangkok na malaki at ikaskas natin na yung mais nating sweet corn. Sweet yung corn natin. Charot lang. So, ayan yung malaking butas yung gamitin natin. Tinesting ko lang yun sa maliit mga ka-vibes kung okay. Pero hindi okay. So, doon sa malaking butas-butas ng kaskasan natin siya ikaskas. So, malaki yung mahaba yung ating mais. So, putulin natin para mabilis yung ating pagkaskas. So, mindset ba? Mindset. Charot lang. So, ayan, tapos na yung ating kinaskas. Yung ating mais na kinaskas. So, ayan na yun. Ayan na yun lahat mga ka-vibes, yung 3 peraso. So, nilagyan na natin ng 2 tablespoon white sugar mga ka-vibes. Tapos 1 teaspoon salt. Then, 2 cups of flour. Tapos paghalo-haloin lang natin. So, medyo kulang pa yung ating flour. So, mag-add tayo ng 1 cup na flour. So, ayan, paghalo-haloin ulit. Hinahalo-halo pa rin natin. So, maglagay tayo ng 1/2 cup of cornstarch. 1/2 tablespoon baking powder. Tapos, haluin ulit. Tapos, maglagay tayo ng 1/2 cup of water. Tapos, halo-haloin hanggang matunaw yung mga dry ingredients. So, ayan. Nahalo-halo natin. So, maglagay tayo ng 1 can na small or 140 ml na evaporated milk.
1/2 cup of condensed milk. Ayan, paghalo-haluin natin para masarap. So, nag-add tayo ng 1/2 tablespoon melted butter or margarine. So, optional lang yan mga ka-vibes. Naglagay tayo ng 1/2 teaspoon ng egg yellow food color. So, gamitan natin siya ng wire west mga ka-vibes para tunaw lahat yung ating hinahalo-halo. So, yan yung gamitin natin para walang buo-buo mga ka-vibes. So, ayan, tapos na yung ating yung ating hinahalo-halo. So, parang runny pa siya mga ka-vibes, parang basa pa siya. So, ayan ay mag-add tayo ng flour mga ka-vibes. Dagdagan natin ng flour. Pag ganyan yung mixture mga ka-vibes, magdagdag tayo ng flour. So, nag-add tayo ng 1 cup of flour. Pero medyo basa pa siya mga ka-vibes. Kailangan medyo siya mga ka-vibes. Dapat medyo malapot yung ating mixture, yung hinahalo-halo natin. So, nag-add tayo ulit ng 1 cup of flour. So, ayan, tamang-tama na yan siya mga ka-vibes. Yan siya. Tama na yung mixture niyan mga ka-vibes pag ganyan. So, nag-add tayo ng sugar na 1 tablespoon. White sugar yung ginagamit natin mga ka-vibes. So, nag-add tayo rin ng 1 teaspoon na salt. 1 teaspoon yun mga ka-vibes. Tag-dalawang 1/2 teaspoon kasi yun. So, 1 teaspoon yung total. Kasi nahulog yung aking scooper na 1 teaspoon. So, ayun lang ginamit ko. So, ayun, tapos na mga ka-vibes. Yung ating mixture or nahalo-halo. Yung ating balat ng mais ay ating punasan para walang basa-basa. Hindi matubig-tubig yung ating balat na mais na gamitin. So, ayan, sa ating kawali mga ka-vibes, naglagay tayo ng i-melted natin yung butter. Kunting butter lang. Tapos, atin yan isangag ng konti mga ka-vibes. Yung hindi talaga totally luto na pagsangag. So, ayan na yan siya mga ka-vibes. Okay na yan siya. So, pwede na nating ibalot. So, ready to balot na yan siya. So, ayan, naglagay tayo sa balat ng mais. So, kapag gumawa tayo ng ating sariling kainin lang yan mga ka-vibes, hindi natin yan ibibenta. So, meron talaga tayong ginagawa na malaki mga ka-vibes para sa sarili natin. Charot lang. Tayo mga ka-vibes? Makasarili. Charot lang. So, may ginawa tayong malaki. So, ayan, ginagawa ko ulit ay maliliit na yan mga ka-vibes yung ginagawa ko. Medyo maliliit na yan mga ka-vibes. So, roll lang yung style. So, hindi siya malapad. So, ayan na mga ka-vibes. Patuloy pa rin tayong nagbabalot. Atin lang yan kainin mga ka-vibes. Hindi natin ibibenta yan. Practice mo na yan mga ka-vibes. So, ayan na yan mga ka-vibes. Tapos na natin nabalot lahat. So, marami tayong nagawa. So, ready to cook na yan mga ka-vibes. Ready to steam na yan. So, i-steam lang natin yan sa pinakulo muna natin na tubig. So, ayan, ilagay na natin yung ating i-steam for 20 minutes to 30 minutes. I-steam natin yan. So, ayan, after 20 minutes, mga ka-vibes, 20 minutes lang, tingnan natin kung luto na siya. So, mag-pre-taste tayo kung luto na talaga siya. So, parang luto na siya mga ka-vibes. Pangit yung pagka-forma niya mga ka-vibes. Okay lang yan. Kakainin din naman yan natin. So, pre-taste pa lang naman yan. So, sa susunod natin gagawa tayo ulit ay pagandahin lang natin. So, luto na talaga siya mga ka-vibes. So, luto na siya. So, ready to serve na yan. So, ayan, mag-testing tayo. Magpe-pre-taste tayo mga ka-vibes. Titesting natin, huhusgahan natin yung ating binaki or suman mais. So, ayan, 3 piraso yung ating ipi-pre-taste. Ayan, binabalatan lang natin. Ganyan talaga pag una natin gumawa ng mga vibes. Medyo may palpak. So, ayan, meron tayong condensed milk. Nilagay muna natin yan sa ref ng konting oras lang, mga few minutes lang mga ka-vibes. So, yan yung ating toppings. So, ayan na si madam. Ayan na yung madam yung mga ka-vibes. Nagtatry na. Masarap ba madam? Masarap daw, sabi ni madam. So, ayan, masarap daw yung unang gawa natin. Yung first time natin gumawa. So, ayan yung ginawa natin na malaki mga ka-vibes. Malapad. Ayan yung roll style. So, yan na yung ating ingredients for binaki or suman mais. Try nyo rin.